Recording in progress. Hello, Igor Young Minds. Ngayon ay pag-uusapan natin kung paano mag-add and subtract mixed numbers. Okay. So ngayon, meron ako dito mga halimbawa. Unahin natin to. So if you know how to add and subtract similar and dissimilar fractions, okay? So itong pag-add and subtract ng mixed numbers, makukuha na rin natin to ng madali. So, dahil alam niyo na kung paano mag-add and subtract ng similar and dissimilar fractions, itong steps ng mixed numbers, mas sinimplihan na lang natin. Una, you have to add and subtract the whole numbers. And then pangalawa, add and subtract the fractional part lang. Okay, tingnan natin itong unang halimbawa natin. I have here 1 and 3/5 plus 2 and 1/5. Kung saan, based dito sa ating step 1, you just have to add and subtract the whole numbers. Ayan. So yung whole numbers na 1 and whole number na 2 ay i-add lang natin since ang operation ay addition. So that is just 1 plus 2 and that is 3. Ngayon naman, step 2 tayo. Okay? You have to add the fractional part. So tingnan natin yung fractional part niya. Ito, 3/5 plus 1/5. Ngayon, to add this one, since ito, tingnan nyo agad, kapag addition and subtraction ng fractions, tingnan nyo agad kung yan ba ay similar or dissimilar. Since parehas ang denominator, that is similar fractions. So, simple lang to. Ang gagawin lang natin, you just have to add or subtract the numerators. So, 3 and 1, and then the operation is addition. So, that is just 3 plus 1 and 4. Pagkatapos, kopyahin natin ang denominators kasi parehas naman yan. That is 5. Ngayon, nakuha niya na ang sum or difference ng whole numbers, pagsasamahin lang natin yan sa sum and difference ng ating fractional part. So that is 3 plus 4 over 5 and that is just 3 and 4 over 5. Okay, so let's proceed ngayon sa ating sunod na halimbawa. Ngayon, meron ako ditong medyo komplikado ng kaunti kasi tatlo na to eh. So I have here 2 and 1/4. Okay? Plus 3 and 1/2 minus 2 and 1/3. Interesting to kasi ang mga fractional part nila ay dissimilar fractions. Ayun, sundin lang natin yung dalawang steps na yon. Una, you have to add or subtract the whole numbers. Yan. So ito yung mga whole numbers, pinagsama-sama lang natin. Nandito ang 2, nandiyan ang 3, at nandiyan ang 2. And then copy the operations lang, plus and minus. So 2 plus 3 minus 2. Kung pagsasamahin natin yan, that is 2 plus 3, that is 5. 5 minus 2 is 3. Okay, so this is just 3. Ngayon naman, you have to add or subtract the fractional part. So add natin fractional part niya, that is 1/4, ang unang fraction natin, plus pangalawang fraction natin ay 1/2, minus ang pangatlong fraction natin na 1/3. Ayan. So, tingnan natin. Ngayon, to add or subtract this one, ito naman ay dissimilar fraction. Kung dalawa lang, kaya nang mag-cross-multiply na to eh. Kaso lang, tatlo. So, mas maganda gamitan natin ng LCD. Or, gagawin nating similar fractions ang tatlong yan. Okay, sa pamamagitan ng paghahanap ng kanilang least common denominator. So, paano kaya to? Ganito. Una, isulat natin itong tatlong denominator. Kasi nga, denominators ang hahanapin natin. So, that is 4, 2, and 3. Ayan. The 4, the 2, and the 3. Pagkatapos, kuhanin natin ang multiples nitong tatlong to. Paano? Sabihin, the first multiple, times 1 natin lahat yan. So, 4 times 1 is 4, 2 times 1 is 2, and then 3 times 1 is 3. Pagkatapos, pangalawa, and then tingnan natin kung meron ng magkakaparehas na multiple sa tatlo. Okay? Yan. Pangalawang multiple, that is 4 times 2 is 8, 2 times 2 is 4, and then 3 times 2 is 6. Okay, so wala pang magkakaparehas na, dapat parehas talaga yung tatlo. And then, the third multiple natin, 4 times 3 is 12, 2 times 3 is 6, 3 times 3 is 9. Okay, so wala pa rin. So 6 parehas, kaso lang dalawa pa lang. Kulang. And then the fourth multiple natin is 4 times 4 is 16, and then 2 times 4 is 8, and then 3 times 4 is 12. Okay, so wala pa rin, no? Wala pa rin. And then the fifth multiple natin is 4 times 5 is 20, and then 2 times 5 is 10, and then 3 times 5 is 15. Okay, so meron na ba? Okay, wala pa rin. Okay,
6 multiple natin, 4 times 6 is 24, and then 2 times 6 is 12, and then 3 times 6 is 18. So, tingnan niyo kung meron ng magkatulad. Meron na ba? Yes, meron na. So, merong 12, merong multiple na 12, merong 12, at saka merong 12 dito. Ibig sabihin, ang LCD natin is 12. Kung kaya naman, ang goal natin ay itong mga denominators na to, itong 4, itong 2, itong 3, dapat yan ay maging 12 lahat. So, paano? Ganito. Ngayon, sabi ko nga, ang goal natin ay itong 4 na to, maging 12 yan. Okay? So, maging 12. Ngayon, okay. Para maging 12 yan, tingnan niyo to. Naging 12 ang 4 sa pamamagitan ng pag-multiply sa 3, di ba? 4 times 3 is 12. Kaya naman, para maging 12 itong 4 na to, kailangan niyang i-times natin sa 3. Kung anong ginawa mo sa denominator, ganun din ang gagawin mo sa numerator. Times 3 din yan. Kaya naman, itong first fraction natin, magiging 3. So this is 3 times 1, magiging 3. And then 3 times 4, magiging 12 na siya. Okay, so ito na ngayon ang first fraction natin. Pangalawa. Itong 1/2 na to, again, ang goal natin, ang LCD ay 12, dapat itong 2 ay magiging 12. So paano ba naging 12 itong ating 2 andito sa LCD natin? So naging 12 yan sa pamamagitan ng pag-multiply ng 6. So kailangan natin itong 2 na to i-times natin sa 6. Kung anong ginawa mo sa denominator, ganun din ang gagawin mo sa numerator. Kaya naman, 1 times 6, that is 6, and then 2 times 6, that is 12. Kaya yung second fraction natin ngayon ay naging 6/12 na. Okay, so yan ang purpose ng LCD. Ngayon naman, our third fraction is 1/3. Again, 3 ang denominator natin. Ang goal natin, ang LCD natin ay 12, dapat ang 3 ay magiging 12 para magiging similar fractions lahat yan. Okay, para maging 12 yan, tingnan natin itong ating denominator dito. Andito ang 12, naging 12 siya sa pamamagitan ng pag-multiply ng 4. Kaya naman, ang 3 i-times natin sa 4 para maging 12. Kung anong ginawa mo sa denominator, ganun din ang gagawin mo sa numerator. Times 4 din yan. Kaya naman, ang bagong fractions natin is 4/12. Ayan. Ngayon, similar fractions na. Okay? So, madali na. Ang gagawin na lang natin dyan, you just have to copy the denominator lang. Denominator ay 12. Bakit? Pare-parehas ng 12. Similar na yan eh. Kaya naman, sa numerator naman, you just have to add and subtract. So, 3 plus 6, addition, that is 9. And then 9 minus 4, that is 5. Kung kaya naman, ang fractional part natin ay 5/12. Pagkatapos, hindi pa tapos, isasama natin tong whole number. Ayan, huwag kakalimutan yan. Kaya 3 plus 5/12, that is 3, and 5/12. Ayan. Yan na ngayon ang sagot dito sa ating problem na to. So, the answer now is 3 and 5/12. Ayan. Okay? So, yun lang po ang pag-add and subtract dissimilar fractions. Okay? Sana ay may natutunan kayo sa lesson na to. And don't forget to like, share, and subscribe. Bye-bye!